Hello guys! Kumusta kayo? So ako na naman ito, si Nathaniel. Dito sa video ito, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang educational system ng Spain. Is it something similar ba sa Pilipinas or meron ba siyang pagkakaiba? Tingnan natin, no? Ready na kayo? Kasi for example, kung mag-a-apply kayo being a language assistant dito sa Spain, is pipili kayo ng inyong preference kung saang age group nyo gustong magturo ng English, whether sa public or sa private or mga concertado or charter schools. Depende yan sa programa na inyong a-applyan. So basically, applicable itong education system na to sa lahat ng mga programs kasi isa lang naman yung educational system na sinusunod dito sa Espanya kahit anong klase pa man yan ng school, okay? So, ang unang etapa or stage ng kanilang education system ay ang infantile, okay? Yung infantile, ages 3 to 5 years old. So, meron silang tatlong infantile. Yung 3 years old, 4 years old, at saka 5 years old. Dito nag-i-start yung kanilang educational system, no? Pero before that, meron pa silang preschool or yung guarderia na tinatawag. Yung guarderia, I think, may public ba? Parang hindi ako sigurado, no? Parang majority ata is private sa guarderia. So, pag private siya, mas mahal siya actually kasi nga walang support from the government. So, mas mahal pa siya kumbaga kesa sa infantile, okay? So, guarderia is 1-2 years old. Pero hindi siya kasama sa education system ng Spain kasi optional naman yon, no? Mostly, yung mga parents dito is ina-avail nila yung guarderia kasi they are working or walang magbabantay dun sa bata. Pero kung halimbawa meron silang mga parents na retired, sila yung nag-aalaga sa mga bata. So instead na ilagay nila or ipasok nila yung bata sa guarderia, yung mga abuelos or abuelas or mga lolo-lolo na lang yung nag-aalaga sa mga bata. So, yun. So, first infantile, ages 3, 4, 5 years old, i-ready nyo na yung sarili. Ano ba yung ginagawa nyo pag ganito yung age group? So, basically, lahat, no? Parang nanny pa nga, minsan to the worst yung experience nyo. So, sumasayaw, kumakanta, sorry pero it's more than that pa kasi kasi very crucial tong age na to, although very important na hindi pa sila marunong mag-English. Pero meron naman yung bata na parang pwede na makipag-communicate, okay? 3, 4, 5 years old. So, kung meron kayong actually pamangkin or kapatid na 3, 4, 5 years old, alam nyo na kung ano yung gusto kong sabihin, no? Na parang, alam mo yan, kailangan dito ng mahabang pasensya, yung mga ganun. And then, ang next is edukasyon primarya. Ito yung ages 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kung halimbawa yung bata nag-repeat, 12, gano'n. Pero yung normally, pag grade 1, 6, grade 2, 7, grade 3, 8, grade 4, 9, grade 5, 10, tsaka grade 6, 11. So, yun. Nung nag-apply ako from the Philippines 5 years ago, ito yung age group na actually tinarget ko, no? Kasi parang I was hesitant and afraid to teach ESO or yung high school. Kasi parang feel ko mas, alam mo yun, parang, hindi ko alam yun, parang hindi ako komportable dun sa age group na yun. Parang nag-hesitate din ako kasi parang feel ko ang gagaling na nila mag-English, ganyan. Pero pagdating ko dito, parang, mababa pala yung English ng primary. So, carry pala yung ESO. So, yun. Sobrang na-enjoy ko yung age group na to sa primary education. First year ko dito sa Spain, mag-isa lang ako na OXI, so lahat hinawakan ko yun. Grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay? Yung grade 5 and 6, medyo kaya na nila to make a daily conversation. Pero in grade 1 and 2, hindi pa masyado. So parang mga 1, 2, or 3 words, mga ganun lang. So nahirapan pa sila, so i-expect nyo na they are going to talk to you in Spanish, yung ages
6 and 7 years old. And then yung grade 3 at grade 4, doon na sila nag-i-start na to make sentences, ganun. Mahirap kasi yung grade 1 at saka grade 2 kasi more on vocabulary pa, no? Nagbe-build pa sila ng vocabulary. Unlike yung 3 and 4 na more on grammar na sila, yung grade 3 and 4. Yung 5 and 6 talagang kaya na nila yon. Pero meron din mga estudyante na parang medyo behind. So, pero parang, let's say for example, in a group of 20, mga, sa grade 5 and 6 to group of 20, siguro mga 4 or 5 doon, yung hindi masyadong nakakasunod. Okay. And then after that is ESO. Pagkatapos ng, parang din siyang Philippines, no? Pagkatapos ng ESO, grade 6, meron silang 4 years sa ESO. First, second, third, and fourth ESO. Ayan. High school. Ayan. So, ages 12 or 13 hanggang 16 years old. Dito, dumadami na yung subjects nila. Unlike dun sa primary na yung mga parang major subjects lang, no? English, science, maths, ganyan. Although, sa Spanish naman siya tinuturo. Pagdating kasi sa ESO, mas madami na silang subject, no? May mga biology, chemistry, ICT, tsaka iba't iba pa mga subject. Normally, sa public schools, yung PE pala nila sa primaries, nasa Spanish. Pero pagdating nila ng ESO, naka-English na siya. Edukasyon sekundarya obligatorya, yun yung ESO or high school. Okay? Yung kanilang math, history, geography, at saka foreign language, ito yung mga compulsory subjects, no? Normally, ang maths at saka yung lengua or Spanish, yun yung kanilang Spanish subject, no? Pero sa ESO, even physical education, music, arts, ano pa ba yung iba? Ayun, meron na, naka-English na lahat yon. Tapos dito, meron na ding mga ibang subjects like German or French. Kaya hindi lang English actually, yung mga language assistant, meron ding mga galing ng Germany or Austria, ganyan, or Belgium. No? Lalo na pag napunta kayo sa mga multilingual na school. Majority pala ng school dito is bilingual siya. Pero even yung mga public, minsan meron yung multilingual na school na parang they are using Castellano, yun yung Spanish, English at saka French dun sa mga major subjects nila. Ayun. Okay. Bachelorato. Okay. Ang bachelorato naman is, ano bang counterpart sa Philippines nito? Kasi parang yung, hindi kaya yung ano na to, di ba nag-K-12 na tayo sa Philippines? Kasi dati nung time ko wala yung K-12. Kaya, eto na ata yung K-12, yung 11 at saka 12, itong bachelorato nila. Ang maganda dito sa Spain, sa bachelorato nila is, you can select yung parang course mo. Kung halimbawa sa isang, yung parang specialization, halimbawa sa isang school, hindi siya available yung gusto mong i-specialize, you can enroll sa ibang schools, no? Siguro. Depende na sa choice yan ng parents mo at saka ng parents nila at saka ng estudyante. So, dito sa bachelorato, maganda dito, parang they have the opportunity to work. And kung ayaw na nilang pumunta ng university, makakapag-aral pa din sila. Ayan. Okay, yun nga, to specialize in one particular field of study. Ayan. Ito yung bachelorato na tinatawag nila. And then pagkatapos yung bachelorato, 2 years yung bachelorato. And then after that, ready na sila for the university. So, mostly ng auxiliaries na pupunta sa infantile, yung ages 3 to 5, primary 6 to 12 or 6 to 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeah. And then bachelorato, ESO, 12 to 16, in parang hindi naman siya usual scenario, no? Meron din na pupunta sa ESO, sa bachelorato rather. And then meron din yung iba na sa mga business schools, meron yung iba na vocational, meron yung iba na technical, pero parang very rare na ata yun. Meron din yung iba na punta sa preso, I heard that once. Ano pa ba yung iba? Ganon. Kasi may kilala na ako sa technical or vocational. Iba yung setup naman nila doon. Okay, so yun. Sa university, so far wala. Wala pang program ang Spain, no? Sa mga English language assistants. Okay, ano ba yung important na information nating pwedeng i-share sa education system? So halos
merong similarity, no, ang Philippines at saka Spain. Ang maganda siguro dito sa Spain is yung available na resources nila. Parang feel ko super ano ang Philippines. Well, first world country, no. So ang dami nilang resources like mga television, ganyan, in front of the class, mga materials. Pero meron din yung mga materials na nag-share yung mga parents nila. Like sa grade 1, grade 2 classes ko, no. Binibili nila yon for the rubber, pencil, mga colored pen, yung mga ganon. Ano pa ba? Mga scissors, ganon. Pero pagdating sa school setup, feel ko mas ano ang Spain, no? Ang dami niyang mga resources sa mga bata. So, yun. And they have also Aula Virtual or yung kanilang mga online access. Okay. Starting grade 3, nagkakaroon na sila ng mga online access. Yung mga grade 1, grade 2, parang, meron lang parang, minsan gumagawa kami ng parang, ano, ang tawag nun? Stationing. Alam niyo yung stationing? So, in-incorporate nila yung using of tablet sa classroom. Yung tablet, I think, is provided siya ng school. Tapos meron din sila mga computer rooms doon for higher students. So yun, maganda siya. Kung meron kayong questions about the education setup sa Spain or anything related sa language assistant or auxiliary conversation, you can comment down below. And please don't forget to share and subscribe and like this video. So yun lang. So kung meron kayong comment, feel free to message me, no, sa aking mga social media account as well. So, this has been Nathaniel and ano pa ba? See you sa aking next video. I-check nyo din yung aking playlist. Very random na mga experiences and information about being an auxiliary here in Spain. Ayan. Kita-kits sa aking next video. Merry Christmas in advance. Bye po!